4 na taon na ang lumipas mula nang mawala sina Luz Biminda at Basilio Alcaraz. At hanggang ngayon, wala ni isang tao sa San Lazaro ang naglalakas loob na banggitin ang kanilang pangalan. Ako na lang ang natitirang nakakaalala ng lahat, hindi lang ng mga sigawan, hindi lang ng mga pagkawala, kundi ang katotohanang sinikap ng lahat na ibaon sa lupa na parang bangungot. Hindi konsensya ang nagtutulak sa akin para magsalita ngayon, kundi takot. Yung klase ng takot na unti-unting gumagapang sa batok mo tuwing may maririnig kang kaluskos sa labas ng bintana at alam mong huwag kang titingin. Dati, naniniwala ako sa lohika, sa siyensya, sa hustisya. Hindi ko inakalang ako ang magiging taong nakakulong sa sariling bahay, takot matulog, takot manalangin. Dahil tuwing nananalangin ako, mas lalo silang lumalapit. Naalala ko pa ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat, kung paanong si Doña Salvacion Villarama ay pumasok sa barangay hall na parang ina ng bayan, may pulang takong na kumakalampag sa sahig, mga matang parang itim na kutsilyo at tinig na malamig nang sabihin niyang dapat nang ikulong ang magkapatid bago nila isumpa ang buong bayan. Lahat ay tumahimik, parang may banal na espiritong dumaan. Wala ni isa ang nagtangkang questionin siya dahil si Doña Salvacion ang nagmamay-ari ng kalahati ng lupa sa San Lazaro at pinunduhan na niya ang huling 3 eleksyon. Kapag siya ang nagsalita, sinusunod siya ng lahat. Pero ako, nandoon ako nung sinabi niya iyon. Naalala ko kung paano nanginig ang mga kamay ni Kapitana Maricel. Naalala ko kung paano iwasan ni Inspector Ruben ang kahit sinong tumingin sa kanya. At higit sa lahat, naalala ko kung paano biglang nag-iba ang hangin sa loob ng kwarto. Parang mismong mga pader ay nakikinig. Sa mga panahong iyon, matagal nang may usap-usapan tungkol kina Luz at Basilio. Nakatera sila sa gilid ng gubat sa isang kubo na parabang isang malakas na hangin lang ay matutumba na. Si Luz ay tahimik, magalang at kumikita sa panggagamot gamit ang mga halamang gamot na minanaraw niya sa kanyang ina. Si Basilio naman ay laging nakapaa, halos hindi nagsasalita at palaging nag-iisa sa gubat na parang may hinahanap na hindi matatagpuan. Nagsimula ang lahat nang may batang lalaki na bigla na lang nagkasakit. Lumabas siya mula sa gubat na tila wala na sa sarili, mga matay hindi tumututok, at ang tanging salitang binibigkas ay Basilio. Walang sugat, walang lagnat, walang paliwanag. Tapos isa-isang nagsimulang mamatay ang mga hayop. Una, ang mga manok. Sumunod, ang mga kambing. At isang araw, may nakitang kalabaw sa sapa. Patay. Wala na ang lamang loob at mga matang nanlalaki na parang namatay sa matinding takot. Doon na nagdeklara si Doña Salvacion na aswang ang magkapatid. Hindi hinala, hindi akusasyon, deklarasyon. At mula nang sabihin niya iyon, naging katotohanan na ito para sa lahat. Nagsama-sama ang mga tao, parang sanay na silang makiusyoso sa dugo. Bitbit ang mga flashlight, krus, bawang at dasal. Nagtungo silang lahat sa gubat, sinisigaw ang mga pangalan ng mga hindi nila kailanman naintindihan, pinatatakbo ng takot na hindi nila hinamon. Nandoon ako sa likod ng grupo, hindi ko alam kung mas natatakot ako sa maaaring makita o sa maaaring magising. Pagdating namin sa kubo, lumabas si Luz. May hawak na kandila, nakataas ang mga palad. Hindi siya umiyak, hindi siya nakipagtalo. Ang sabi lang niya, nagbabala na kami. Matagal na kaming nagbabala. Si Basilio ay nasa likod niya, maputla ang mukha at ang mga matay parang nasa ibang mundo. May nagsabing nakita raw nila siyang dinidilaan ng dugo sa kamay. Pero nakakita ako, peris lang yon. Ngunit kapag takot na ang tao, hindi na nila nakikita ang katotohanan. Ang nakikita na lang nila ay ang hugis ng halimaw na sila na mismo ang gumuhit.
Ayaw talaga ni Inspector Ruben na dakpin sila, pero nandoon si Doña Salvacion, nakangiti at hawak-hawak ang kanyang rosaryo na parang kutsilyo. Ikinulong sina Luz at Basilio ng walang kaso, walang investigasyon, walang depensa. Takot lang ang naging ebidensya at iyon na ang huling beses na nakita sila. Kinabukasan, tumahimik ang bayan na parang mismong kalikasan ay huminto. Wala ng mga ibon, tahimik ang mga aso. Sabi ng iba, isinumpa ng magkapatid ang buong lugar bago sila dinala sa kulungan. Ang iba na may naniniwalang nakataakas sila at bumalik sa gubat upang maghintay. Pero ako, alam ko ang totoo. Nandoon ako nung gabing iyon. Ako ang nakakita sa nilalang sa likod ng puno, mga matang kumikislap na parang alitap-tap at mga ngipin na kumakalabog nang wala namang labi. Ako ang nakarinig sa tinig ni Luz sa loob ng kulungan kahit hindi siya nagsalita. At ako rin ang nakakita kay Doña Salvacion na nakatayo sa harap ng selda, bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi. Panalangin, hindi banta, kundi isang bagay na mas matanda pa sa kasaysayan. Kaya hindi na ako pwedeng manahimik. Kailangan kong ilahad ang lahat, hindi para sa kapatawaran, kundi dahil pakiramdam ko ay wala na akong natitirang oras. Kagabi nakita ko si Basilio sa labas ng bintana ko. Hindi nakasayad ang mga paa niya sa lupa. Malayo pa rin ang tingin niya. At siya ay nakangiti. Lumayo na ako sa mga bintana pagkatapos ng gabing iyon. Ipinako ko ang mga kortina. Tinakpan ko ang mga salamin. Nag-iwan ako ng isang basong tubig na may asin sa tabi ng aking kama at isang mangkok ng bigas sa pintuan gabi-gabi, tulad ng sinabi sa akin ng matandang lalaki mula sa kabilang barangay. Hindi ko siya tinanong kung bakit kailangang hilaw ang bigas o kung bakit dapat yari sa luwad ang mangkok. Ginawa ko lang. Sa San Lazaro, kapag may mas nakatatanda sa iyo na nagsabi ng kakaibang bagay nang walang paliwanag, susunod ka ng walang tanong. Ganyan kung paano nabubuhay ang mga tao rito. Ang San Lazaro ay hindi katulad ng ibang mga bayan. Wala kaming turista, wala kaming mga pista, at wala kaming halakhak na umaabot sa dilim. Wala ring pangalan ang mga kalye namin, puro bulungan lang. Matagal nang walang kasal sa simbahan. Bawal nang maglaro ang mga bata sa labas pagkatapos ng 6:00. At kapag may kumatok sa iyong pintuan paglagpas ng hating gabi, hindi mo ito bubuksan. Kahit pa tinatawag nila ang iyong pangalan gamit ang boses ng isang taong mahal mo. May sakit ang bayang ito. Hindi sa paraang nauunawaan ng mga doktor, kundi sa paraang nagpapalikas ng mga ibon mula sa kanilang mga pugad at nagpapatahol ng mga aso sa wala. Ngumiti ang mga tao rito tuwing araw, ngunit nakita ko na ang kanilang mga mata na biglang lumilingon sa kagubatan kapag humahangin. Nakita ko silang nagsusunog ng mga damit sa halip na labhan. Nakita ko ang mga sanggol na may abo sa kanilang noo. At alam kong hindi iyon dahil sa relihiyon. Walang nagsasalita kung bakit. Sinasabi lang nila. Ganyan na talaga simula pa noon. Pero naaalala ko pa ng hindi pa ganito ang lahat. 13 ako noong una naming libing na walang bangkay. May nawawalang dalagita at ang tanging nakita ay ang kanyang sapatos sa gitna ng palayan. Umalis ang kanyang mga magulang kinabukasan at hindi na bumalik kailanman. Pagkatapos noon, para bang may nabaling matagal ng hindi dapat galawin. Tumigil ang mga matatanda sa pagpunta sa simbahan. Nagsimulang magtayo ng maliliit na altar, ang iba sa loob ng kanilang mga banyo, sa likod ng mga kurtina at sa ilalim ng hagdan. Tumigil na rin ang mga pari sa pagbibigay ng homilya at dumating ang katahimikan. Yung uri ng katahimikan na tila may hinihintay na huminga. Pati ang mga kulisap ay tumahimik. Sina Luz at Basilio ay mga bata pa noon. Ang kanilang mga magulang, sina Gregorio at Marta, ay mga albularyo.
Hindi yung peke na nagbebenta ng langis o insenso sa palengke. Mga tunay na manggagamot. Naalala ko pa noong dinala ako roon ng aking ama dahil hindi gumagaling ang aking lagnat sa loob ng 1 linggo. Hinawakan ni Luz ang aking kamay at humimig ng isang awit na hindi ko alam. Si Basilio ay nakatayo sa isang sulok, gumuguhit ng mga bilog sa lupa. Kinaumagahan, gumaling ako. Matapos noon, nagsimulang magsalita ang mga tao. Hindi raw iyon paggagamot kundi kulam. Pero bumabalik pa rin sila tuwing may naghihingalo. Ganoon ang pagkukunwari ng San Lazaro. Inamumuhian ng mga tao ang kanilang kinatatakutan pero ginagamit pa rin nila ito kapag kailangan. Lumipas ang mga taon. Isang gabi, tinupok ng apoy ang bahay ng mga Alcaraz. Napakabilis ng pangyayari at tanging ang mga bata lang ang nakaligtas. Hindi na muling nakita ang kanilang mga magulang. Walang bangkay, walang buto, hindi man lang abo. Katahimikan lang at chismis. Pagkatapos, naalala kong may narinig akong nagsabing, marahil ang sunog ay hindi aksidente. Baka bahagi iyon ng isang ritual. Doon na huminto si Luz sa pagpunta sa bayan. Si Basilio na lang ang lumalakad patungo sa sari-sari store, laging nakayuko, yakap ang sarili, parang pinipigilan niyang bumigay ang kung anong laman sa loob. Palaging kulang ang sukli niya, pero hindi siya umaangal. Basta umaalis na lang siya. Minsan pinanood ko siya mula sa kabila ng kalsada. Tumingin siya diretso sa akin. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala rin akong nakita kundi kawalan. Para bang inalis na ang lahat ng nasa loob niya at ang natira na lang ay balat. Hindi ko na yun nakalimutan. Pilit kong kinalimutan noon. Pero ngayon alam ko, yun ang unang babala. Matagal nang galit si Doña Salvacion sa kanila bago pa man pumutok ang usap-usapang aswang. Minsan na niyang sinubukang bilhin ang lupang kinatitirikan ng bahay ng mga Alcaraz. Pero tumanggi si Marta. May hangganan sa pagitan ng kanilang mga lupa. Hindi bakod, hindi pader, kundi hanay ng mga punong saging na hindi namumunga. Pagkamatay ni Marta, ipinaputol ni Donya ang mga puno. Makalipas ang 1 linggo, nabulag ang kanyang bunsong apo sa loob ng 3 araw. Walang nakita ang mga doktor. Nagising ang bata na sumisigaw ng pangalang Luz. Sa halip na matakot, nagngit-ngit si Donya. Ganoon siya. Kapag may kinatatakutan siya, tinudurog niya ito. Noong inaresto sina Luz at Basilio, naisip kong baka mapayapa na ang lahat. Akala ko makakatulog na muli ang mga tao, pero mas lumalim ang katahimikan. Huminto sa pangitlog ang mga manok. Umuulan ngunit hindi sumisipsip sa lupa ang tubig. Amoy kalawang ang hangin. Tumigil na ring dumalo sa simbahan si Donya. Sa halip, nagsimula siyang magpagawa ng isang estrukturang semento sa likod ng kanyang bahay. Maliit, walang bintana. Hindi taga San Lazaro ang mga trabahador. Wala silang imik. Ang isa sa kanila ay duguan ang mga mata noong huli niyang araw. Umalis siyang nakapaa at hindi na muling nakita. Walang nagtanong, ganoon ang batas dito. Kapag nagtanong ka, parang inanyayahan mo na rin itong pumasok. Nagsimula akong managinip, hindi yung uri na agad mong nakakalimutan pagkagising, kundi yung uri na sumusunod sa iyo, sa banyo, sa pagkain, sa likod ng iyong sariling mga mata. Sa mga panaginip ko, naglalakad ako sa gubat, palaging mag-isa, palaging nakapaa, at naririnig ko ang paghinga sa likod ko. Mabagal at basa, para bang inaamoy ang iniisip ko. Nagigising akong may putik sa ilalim ng mga kuko at may dugo sa aking unan. Tumigil ako sa pagtulog. Doon ako nagsimulang magsulat. Kailangan kong isalaysay kung ano ang nangyari. Hindi lang kung ano ang ginawa nila kina Luz at Basilio, kundi kung ano ang pinayagan naming mangyari, kung anong nilikha ng aming katahimikan, at kung anong maaaring
ginising ni Doña Salvacion. Dahil ang San Lazaro ay tahimik. Pero hindi ito walang laman. Nakamasid ito. Nakikinig ito. At hindi ito nakakalimot. Hindi tumigil ang mga bangungot pagkatapos kong magsimulang magsulat. Mas lalo pa silang lumala. Nakakakita ako sa panaginip ng mga bagay na masyadong detalyado para tawaging imahinasyon. Makikitid na daan ang paikot sa mga tuyong punong itim, mga batong maayos na inayos sa hugis, ilog na may mga butong nakabaon sa ilalim, at isang tinig, mababang boses ng babae, luma at parang lola, na umaawit ng isang himig na ngayon ko lang naalala na minsan ko na palang narinig noong bata pa ako. Noong hinawakan ni Luz ang aking kamay habang ako ay may matinding lagnat. Bumabalik ang himig na yon tuwing natutulog ako at palagi akong nagigising na pawis, nanginginig habang may bumubulong pa ring hindi ko maunawaan. Pinapanood nila tayo. Ang pinakanakatatakot sa lahat ay hindi ang bangungot mismo, kundi ang unti-unting pag-unawa na ang mga iyon ay alaala, mga piraso ng isang bagay na nakita ko na at kinalimutan, ibinaon sa isipan na pilit na nahimik para manatiling matino sa bayang ayaw sa katotohanan at tanging katahimikan lang ang tanggap. Sina Luz at Basilio ay hindi kailanman naging mga halimaw na gustong paniwalaan ng bayan. Alam ko na yon ngayon. Pero alam ko rin na may bagay na nakatira sa kagubatan, isang bagay na mas matanda pa sa angkan ng Alcaraz, mas matanda pa sa mansyon ni Doña Salvacion, mas matanda pa sa mismong San Lazaro. At si Luz ang nagsisikap na ikulong iyon. Naalala ko kung paano gumagalaw ng kakaiba ang mga puno kapag dumadaan ako malapit sa bahagi ng kagubatan na malapit sa kanila. Hindi ayon sa hangin, kundi laban dito. Parang may nilalang sa loob na humihinga ng salungat. Ang kanilang kubo ay nakabaon sa pagitan ng dalawang matandang punong akasya, kung saan kahit tanghaling tapat ay tila laging dapit hapon ang liwanag. Walang kuryente sa kanilang bahay, amoy dahon at suka sa loob. Walang mga litrato, kundi mga palamuti at mga mangkok na may halamang hindi ko alam ang pangalan. Noong minsan akong bumisita, sinabi sa akin ni Luz na huwag hahawakan ng mga bintana. Ang sabi niya, diyan sila naghihintay. Hindi ko na tinanong kung sino ang tinutukoy niyang sila. Sana tinanong ko. Karamihan sa mga tao, hindi talaga tumitingin kay Luz. Ang nakikita lang nila ay manggagamot, mangkukulam o panganib. Pero naaalala ko ang kanyang mga mata. Hindi malamig, hindi walang laman, kundi pagod. Parang isang taong matagal nang may pasan at nakalimutan na kung ano ang pakiramdam ng wala ito. Minsan niyang sinabi sa aking ina, mas marami ang kinukuha ng paggagamot kaysa ibinabalik nito. Hindi naintindihan iyon ng nanay ko. Ako, ngayon ko lang naiintindihan. Si Basilio, iba naman. Tahimik, malayo ang tingin, pero hindi bobo. Ang kanyang pananahimik ay hindi dahil sa hiya. Ito ay pananggalang. Pinagmamasdan niya ang mga tao na para bang nakikita niya kung kailan eksaktong bibigay ang loob nila. At marahil nga ay ganoon. Minsan nakita ko siyang lumampot ng isang patay na ibon at iniyakap sa kanyang dibdib. May ibinulong siya at sandali lang parang gumalaw ang mga pakpak nito. Sinabi ko sa sarili kong hangin lang yon. Pero ang balat ko ay nagsabi ng iba. Mahilig mag-imbento ng kwento ang mga tao. Sabi nila, naglalakad daw si Luz ng paurong sa kanyang panaginip. Si Basilio raw ay kumakain ng lupa tuwing kabilugan ng buwan. Ang mga magulang daw nila ay namatay dahil nilabag ang kasunduan sa nilalang sa ilalim ng lupa. Pero wala ni isa sa mga ito ang napatunayan at wala ring nagtangkang isipin na marahil ay pinoprotektahan tayo ng pamilyang Alcaraz, hindi isinumpa. Dumating ang gabi na nawala si Daniel, 6 na taong gulang. Naglalaro sila noon ng taguan nang mawala siya.
sa gitna ng kulimlim na hapon. Gabi na nang marinig ang kanyang iyak mula sa dulo ng palayan. Natagpuan siya ng ama, halos nakabaon sa putik. Humihinga pero halos wala ng malay. Magkakalmot ang kanyang mga binti, sugat-sugat ang mga kuko, at ang mga mata niya ay parang walang buhay. Ang tanging sinasabi niya ay yung lalaking nakanganga. Paulit-ulit, yung lalaking nakanganga. Akala ng lahat, baka inatake ng hayop o isang tao na nagtago sa gubat. Pero walang bakas, walang dugo. Tanging mga sanga na ayos sa hugis espiral at may batong kalawangin sa gitna. Para kay Doña Salvacion, sapat na iyon. Kinaumagahan, nakatayo siya sa harap ng kapilya, hawak ang duguang damit ni Daniel at ipinahayag na sina Luz at Basilio ang may sala. Hindi aksidente ito, anya. May pinapakain sila at tayo ang pagkain. Ipinahayag niya raw na napanaginipan niya ang isang altar na gawa sa buto at binalot ng baging at nakita raw niya ang mukha ni Basilio sa loob nito, nakangiti habang puno ng dugo ang bibig. Nakinig ang mga tao, hindi dahil naniniwala sila, kundi dahil kailangan nilang pagbuntungan ng sisi ang kanilang takot. Kailangan ng takot ng anyo at ibinigay iyon ni Donya. Sa araw na yon, bumaligtad ang bayan. Ang mga kapitbahay na dati tumatanggap ng gamot mula kay Luz, ngayon ay bumabato ng mga bato sa bakod nila. Ang mga magulang, kinakaladkad palayo ang mga anak kapag dumadaan si Basilio. May isang nagsaboy ng dugo ng manok sa pintuan nila sa hating gabi. May kasamang bulong na tila hindi Tagalog. Narinig ko si Luz na umiiyak ng gabing iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtalikod. Sinubukan ni Kapitana Maricel na pumagitna. Nagsadya siya sa bawat bahay, nagmakaawa na maghintay ng katotohanan, pero walang nakinig. Maging siya ay nagsimulang magduda nang magsimulang magsalita sa Latin ang apo niyang babae habang tulog. Sinabi niyang narinig niya itong bumulong ng salitang aswang. Doon tuluyang nasira ang lahat. Naghanda ang bayan para sa pagtugis. Pinanood ko ang lahat, tahimik, hindi alam kung ano ang dapat gawin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ito laban ko, pero hindi tinatanggap ng konsensya ang ganyang palusot. Kaya nang magmarcha ang mga tao papuntang gubat bitbit ang mga sulo at anting-anting, sumama ako. Tumayo ako sa gilid ng clearing habang pinalilibutan ng mga tao ang kubo ng Alcaraz. Tahimik, walang hangin, walang ibon, tanging hininga ng mga tao at lagapak ng takot ang maririnig. May sumigaw, "Lumabas kayo at harapin ang kasalanan ninyo." May isa pang bumato. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas si Luz, walang sapin sa paa, may mantsa ng abo sa kanyang damit. Tumama ang mata niya sa akin sa kabila ng mga apoy at alam kong nakilala niya ako. Tinaas niya ang kamay at sinabi, "Nagbabala na kami." Sumunod si Basilio, payapa ang mukha. May hawak siyang papel na nakatiklop. Kinuha ito ng isa sa mga matatanda at napasigaw. Nakadrawing sa papel ang isang simbolo na wala ni isa sa amin ang nakakita na noon. Isang bilog na may mga linya, ngipin at mata. May isang lalaking nawala ng malay matapos tumingin dito. Nahilo ako. Parang umiikot ang paligid. Ikinadena sila gamit ang asin at lubid. Hindi lumaban si Luz. May ibinulong si Basilio habang itinatali siya at biglang kumalabog ang mga puno kahit walang hangin. May nagsabi na may nakita silang nilalang sa gubat. Matangkad, sobrang haba ng mga braso at laging nakanganga. Pumikit ako. Pagmulat ko, wala na yon. Pero alam kong may nagbago ng gabing iyon. Ang lupa sa ilalim namin ay biglang naging mas maninipis. Parang yelo na pwedeng mabasag anumang oras. Habang inilalayo sina Luz at Basilio, may narinig akong tawa mula sa kailaliman ng kagubatan. Mababa, parang halakhak
ng lupa mismo. At doon ko naisip, hindi natin winakasan ng bangungot. Pinalaya lang natin ito. Nagsimula ito sa bata, siyempre sa bata. Hindi sa sigaw, hindi sa apoy, hindi sa kamatayan, kundi sa isang bata at ang tahimik na pagkabali ng kanyang isipan. Hindi na muling nagsalita si Daniel simula noong gabing kinuha ang magkapatid. Hindi na siya umiyak, hindi na tumawa, hindi na rin tumingin ng matagal. Gumagalaw ang kanyang mga mata, ngunit walang nakikita. Bahagyang bumubuka ang kanyang labi paminsan-minsan, pabulong ng mga salitang walang kahulugan. Hanggang isang araw, nagkaroon na ng saysay. Linggo ng umaga nang matagpuan siya ng kanyang ina sa kanilang silid. Nakasalampak sa isang sulok, may putik sa ilalim ng mga kuko, may dugo sa ilong, at may tinig na hindi kanya na bumubulong mula sa loob ng kanyang lalamunan. Babalik na siya. Narinig ko iyon mismo. Nasa bahay ako noon. Hindi ko maalala kung bakit. Marahil may ibinalik ako. Or baka gusto ko lang makibalita. Pero naaalala ko ang lamig. Ang bahay na yon ay nagyeyelo. Parang ang hangin ay nakalimutan kung paano maging mainit. Nang sumigaw ang kanyang ina, dali-dali akong pumasok sa silid. Tiningnan ako ng bata. Hindi dahil nakilala ako, kundi dahil sa isang bagay na iba. Isang bagay na hungkag at nanonood. At pagkatapos, umiti siya. Hindi iyon ngiti ng isang bata. Mali iyon. Sobrang lawak. Sobrang talas. Umatras ako. Umiyak ang kanyang ina at sumigaw na sinasapian na ang anak niya. Nagdatingan ng iba. May mga nagdasal. May 2 tao na tumitig lang. May isang nahimatay. Pagkatapos, nagsimulang tumawa ang bata. Hindi malakas, mahina at malupit. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang tawang yon tuwing ako'y pumipikit. Dinala siya sa health center pero tumanggi ang mga nurse na hawakan siya. Ang doktor na nakakita na ng mga sugatan sa digmaan at mga taong mamamatay na ay tahimik na lumabas ng silid. Walang pisikal na problema ang bata. Walang impeksyon, walang pinsala. Ngunit ang resulta ng brain scan niya ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na mga pattern, mga alon na hindi maunawaan ng technician. Palaging mas mababa sa normal ang kanyang temperatura. At gabi-gabi, eksaktong 3:07 ng madaling araw, sumisigaw siya ng parehong parirala. Bukas ang bibig, hindi isang bibig, hindi ang kanyang bibig, kundi ang bibig. Doon nagsimulang magpanik ang mga tao. Hindi pa lantaran, pero sa bulungan. May mga nagsimulang matulog na magkakasama. May 3 na hindi na natulog. Nagsagawa ng emergency vigil ang simbahan na wala sa tindahan ng asin. Araw-araw, tahol ng tahol ang mga aso sa parehong oras. At may nagsasabing may naririnig silang mga plauta mula sa kagubatan. Lahat ay nagsimulang mabunot. Lahat ng pinipigil ni Luz ay nagsimulang lumuwag. At ang mga taong gumapos sa kanya, ang mga kumitil sa kanyang katahimikan, sa kanyang proteksyon, sa kanyang layunin, sila ang mga taong unti-unting nagtatanong kung nagkamali ba sila. Pero huli na. Napakahuli na. Nagsimula akong makapansin ng mga pagbabago sa bayan. Hindi na umaawit ang mga ibon tuwing umaga. Nanatili ang mga anino kahit tirik na ang araw. Si Kapitana Maricel ay pumayat, namutla. Nagsimula siyang magsuot ng lumang krus na minana pa niya sa kanyang lola na minsan ay tinawag niyang kalokohang pamahiin. Si Doña Salvacion na dating laging nasa labas, ngayon ay nakakulong sa kanyang mansyon. Hindi na pinapatay ang ilaw, hindi na gumagalaw ang mga kurtina. May nagsasabing bumalik na raw siya sa ritual, binubuklat muli ang mga lumang tala ng kanyang ama. Nagdarasal sa mga pangalang masyadong luma para banggitin. May naniniwalang tuluyan na siyang nabaliw. Ako naniniwala akong parehong totoo. May alam si Donya.
Matagal na. Namana niya ang kapangyarihan mula sa isang madilim na pinagmulan at pinaniniwalaan kong ang laban niya sa pamilya Alcaraz ay hindi dahil sa takot, kundi sa kapangyarihan. Si Luz ay isang pintuan. Si Basilio ay isang babala. Ang gusto ni Donya ay ang susi. Pero sa pag-alis sa magkapatid, binali niya ang kandado. At ngayon, ang anumang bagay na naghihintay sa likod ng pintuan ay malayang naglalakad. Nagsimula akong makarinig ng mga yapak tuwing gabi sa labas ng aking pinto, paikot-ikot, mabagal, tahimik, walang pagmamadali. Sa una, inisip kong guni-guni lang. Sinabi ko sa sarili ko na baka daga lang yon o hangin. Pero tiningnan ko. Wala. Pero tuloy pa rin ang mga yapak. Gabi-gabi. Minsan, humihinto pa ito sa mismong labas ng bintana ko. Pagkatapos, maririnig ko ang paghinga. Hindi tao. Sobrang bagal. Sobrang lalim. Parang may baga na gawa sa lupa. Sinabi ko sa sarili ko na huwag bubuksan ang kurtina. At hindi ko iyon kailanman ginawa. Hindi kahit minsan. Dahil naalala ko ang sinabi ni Basilio noong kami mga bata pa. Ang mga nakikita mo, sinusundan ka lang. Pero ang mga naririnig mo, nasa loob na sila. Nagsimulang magkalasog-lasog ang bayan pagkatapos noon. May mga taong bigla na lang umaalis, walang paliwanag. Ipinapako ang mga pintuan, tumigil sa pagsasalita ang mga bata. May isang matanda na sinunog ang sarili niyang bahay at nanatili sa loob hanggang gumuho ito. Hindi siya sumigaw, hindi siya gumalaw. Nanonood lang siya sa apoy hanggang lamunin siya nito. At sa parehong araw na iyon, nawala si Daniel. Walang nakakaalam kung paano. Ilang sandali lang ay naroon siya sa kama ng ospital, nakagapos at sedated. Pagkatapos, wala na siya. Tanging ang mga tali na lang ang natira. Punit hindi binuksan. Sarado pa rin ang bintana. At sa sahig ay isang mensaheng nakasulat sa pula, gamit ang isang wikang wala ni isa ang kayang isalin. Hanggang ngayon, malinaw pa sa isip ko ang itsura nito. Mga simbolo na umiikot kapag masyado mong tinitigan. Mga titik na para bang humihinga. Ang nurse na nakakita nito ay nabulag kinabukasan. Nagdeklara ng state of emergency ang mayor. Pero wala nang kayang ipatupad. Tumigil na sa pagrumitronda ang mga pulis. Kalahati ng mga opisyal ng barangay ay may sakit. Walang makapagsalita ng lantaran. Ang sino mang sumubok, tila nasasakal. May isang babae na nagsimulang magsuka ng mga balahibo matapos tangkaing sabihin sa asawa niya kung ano ang nakita sa may poso. Hindi ko ito gawa-gawa. Sana nga gawa-gawa ko lang. Pero iyan ang naging San Lazaro. Isang sugat na bukas, naglalabas ng dilim. At lahat ng ito ay dahil pinili ng bayan ng takot kaysa pag-unawa. Palagi kong iniisip ang huling sinabi ni Luz. Dalhin ninyo kami. Pero pagsisisihan ninyo. Hindi niya iyon sinabi ng may galit. Sinabi niya iyon ng may katiyakan. Gaya ng isang babaeng ginugol ang buong buhay sa pagpigil sa isang pintuan gamit ang dalawang kamay. At sa wakas ay binitawan ito. Alam na niya kung anong darating. Iniisip ko iyon tuwing may naririnig akong bulong sa dilim o kalmot sa mga dingding. Iniisip ko iyon tuwing nagigising ako at may lupa sa aking kumot o mga balahibo sa sahig. May bumalik at nagsimula ito sa isang bata, isang pangalan, at sa bibig na kailanman ay hindi na muling isinara. Ang kagubatan ang unang nagbago. Palaging doon ito nagsisimula. Bago patanggapin ng mga tao na may mali, alam na yon ng mga puno. Nagsisimula silang gumalaw sa mga paraang hindi mo kayang ipaliwanag. Ang mga daanang pamilyar sa iyo buong buhay mo ay bigla na lang humahantong sa ibang lugar. Gumagalaw ang mga ugat, tumatagilid ang mga dahon, kumakapal ang hangin, at sa kailaliman ng sikmura mo, may nararamdaman kang presensya. Parang
May nanonood mula sa likod ng balat ng puno, naghihintay lang na magsalita ka ng maling salita o tumapak sa maling bahagi ng lupa. Doon nagsimulang mabali ang mga tao sa San Lazaro. Dahan-dahan lang sa una. Isang babae ang natagpuang naguhukay sa kanyang bakuran habang madaling araw, pabulong ng mga dasal sa wikang wala ni isa ang nakakaintindi. Isang tricycle driver ang sumalpok sa bangin matapos sabihing may punong tumawid sa daan. Isang dalagitang babae ang natagpuang nakabitin ng patiwarik sa puno sa may ilog, buhay, mulat ang mga mata at tinahi ang kanyang mga labi gamit ang mga tinik. Sabi ng kanyang ama, narinig niya itong may kausap sa likod ng pader noong gabi bago iyon. Wala nang pumupunta sa kagubatan, maging ang mga lalaking matatapang, yung mga nagsasabing wala silang kinatatakutan, ay tumanggi ng lumapit sa gilid. Ramdam din yon ng mga hayop, tumatahol ang mga aso sa mga aninong-wala. Ayaw kumain, nagkakandara pa sa takot ang mga kalabaw kahit walang nakikitang dahilan. Tumigil na sa pagbabantay ang mga tanod. Tumigil na rin sa pagpatunog ng kampana ang simbahan. Sa bawat sulok ng bayan, bumubulong ang mga tao tungkol sa kagubatan. May gumagalaw. May gumigising. May sumasagot. Naalala ng lahat ang huling sinabi ni Luz. Naalala ng lahat ang katahimikan ni Basilio. At saka muling binali ni Doña Salvacion ang katahimikan. Nagpadala siya ng mga lalaki papuntang gubat. Hindi mga taga rito. Mga dayo. 5 sila, may dalang flashlight, asin at mga tagubiling hanapin kung anuman ang sanhi ng lahat ng ito. Walang nakakita sa kanilang pumasok. Hangin lang ang sumunod sa kanila. Isa lang ang bumalik. Isa lang. Natagpuan siyang nakaupo sa harap ng kapilya makalipas ang 3 araw, hubot-hubad, pabulong ng ama namin ng pabaliktad at kinakagat ang kanyang mga daliri hanggang sa dumugo. Nang tanungin kung ano ang nakita niya, paulit-ulit lang siyang nagsabing, wala itong mata pero nakikita. Wala itong balat pero may mga mukhang suot. Hindi na siya gumaling. Doon na nagsimulang lumala ang takot. Naging puot. Kailangan ng mga tao ng masisisi. At dahil wala na sina Luz at Basilio, naghanap ang bayan ng susunod na tatamaan. Kaya't si Kapitana Maricel ang nilingon nila. Sinabi nilang pinrotektahan niya ang magkapatid. Na alam niya kung ano sila. Na pinapasok niya ang kasamaan sa San Lazaro sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanila. Walang nakinig sa kanyang paliwanag. Pumunta sila sa kanyang bahay sa hating gabi. Kinaladkad siya at itinali sa poste sa harap ng barangay hall. Nandoon ako. Nakita ko siyang umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtaksil. Paulit-ulit niyang sinasabi, nagbabala sila. Nais ko lang tumulong. Kinabukasan, abo na lang ang bahay niya. Walang pumarang bumbero. Walang nagtanong kung paano ito nasunog. Walang muling nagbanggit nito. Yan ang bagong batas sa San Lazaro. Huwag kang magtanong, basta mabuhay ka. Nagsimula akong magtago ng kutsilyo sa ilalim ng unan kahit alam kong wala itong silbi. Ang nilalang na gumagala tuwing gabi ay hindi maaaring saksakin. Hindi ito dinudugo. Hindi ito gumagalaw gaya ng tao. Isang gabi narinig ko itong humihinga sa loob ng bahay ko. Hindi sa labas. Sa loob. Nasa likod lang ng pintuan ng aking kwarto. Hindi ako huminga sa loob ng 30 minuto. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Pero nang buksan ko ang pintuan kinabukasan, wala roon. Tanging lupa. Tanging isang mahabang gasgas sa kahoy. Parang kukong dahan-dahang kinalmot. Huminto bago pa maabot ang seradura. Matapos noon, umalis ako. Dinala ko ang ilang gamit at tumuloy ako sa pinsan ko sa ibang probinsya. Pero hindi ka pinapakawalan ng San Lazaro. 3 gabi matapos akong umalis, may natanggap akong sulat. Walang address. Walang sulat kamay.
Isang papel lang, nakatiklop at may pamilyar na simbolo na sinunog sa ibabaw. Ang bilog na may mga mata at ngipin ang isinulat ni Basilio. Sa loob ng tiklop ay isang tuyong bulaklak. Itim, may amoy na parang nabubulok na dahon. Itinapon ko ito. Sana hindi ko ginawa. 2 gabi ang lumipas, nagising ako at nakita ko ang parehong bulaklak sa dibdib ko. Doon ko na alam, hindi mo matatakasan ng isang bagay na nakatikim na ng takot mo. Sinusundan ka nito. Naghihintay, bumubulong gamit ang boses mo. Kaya bumalik ako. Kailangan kong malaman, kailangan kong makita ang gubat ng minsan pa. Akala ko kapag naunawaan ko ito, maaari ko itong itama. Pero may mga bagay na ayaw maunawaan. Nagbago na naman ang mga puno. Hindi na sila nakatayo ng tuwid. Yumuko sila paloob, bumuo ng bilog, parang tarangkahan. Sa gitna nito ay isang bunto ng mga buto. Hindi tao, hindi hayop. Parang pinagsamang anyo. Palibot sa mga buto ay mga kandilang nakasindi pa rin. Kahit walang sino man ang nagsindi. Sa pinakamalaking buto, nakauukit ang isang pangalan, Salvation. Tumakbo ako. Hindi ako tumigil hanggang sa marating ko ang gilid. Pero hindi ako agad pinakawalan ng gubat. Mabigat ang mga binti ko. Nasusunog sa lamig ang balat ko. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata mula sa likod ng mga puno. Pagdating ko sa bahay, nakabukas ang pinto. Walang sapilitang pasok. Pero alam kong may nagbago sa loob. Wala namang gumalaw, pero batid kong may dumaan doon. May iniwang hugis sa hangin. May ngumiti. Ikinandado ko ang pinto. Sinara ang bawat bintana at naupo sa katahimikan. Hindi na ako lumabas mula noon. Para bumili ng pagkain. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang natitira sa akin. Pero alam ko kung ano ang darating at alam kong hindi pa ito tapos sa San Lazaro. Hindi pa. Nangyari ito sa ika-4 na gabi matapos magbago ang gubat. Naalala ko ito hindi dahil sa buwan o sa oras o sa eksaktong sandaling nagising ako, kundi dahil ang sigaw ay hindi tunog ng tao. Nagsimula itong mababa, parang pakal na umuungol sa ilalim ng matinding bigat at saka sumirit pa itaas, naging isang bagay na tila sumisira sa pagitan ng pader at dasal. Sabi nila, mula ito sa kulungan. Ang iba'y inakalang kaguluhan, ang ilan bulong ng ganti. Ang alam ko lang, mas malupit ang katahimikan pagkatapos kaysa sa ingay bago iyon. Dapat ay hindi na ako lumapit, pero may kung anong bagay sa loob ko. Guilt siguro, or utang na loob na hindi maipaliwanag, ang nagtulak sa aking lumakad patungong munisipyo. Naalala ko ang bawat hakbang, mali ang hangin, amoy ito ng nabubulok na kahoy at sinunog na bulaklak. Walang tao sa kalsada, kahit ang mga aso ay nagtatago. Natanaw ko ang gusali bago ko pa ito marinig. Lahat ng ilaw sa loob ay kumikislap at ang harapang pinto ay nakalaylay na parang sirang panga. May dugo sa hagdan, hindi marami, pero sapat para malaman kung may bagay na kinakaladkad palabas. Wasak ang guard post, tahimik ang mga radyo. Pumasok ako. Madilim ang pasilyo, puno ng mga bakas ng kamay na parang sariwang sugat na nabubuhay. Hindi ako tumawag. Sa totoo lang, hindi ko rin naman kayang magsalita. Sinundan ko ang bakas papunta sa selda. Ang mga bakal ay baluktot, hindi pinutol, hindi binasag. Baluktot, parang malambot na bakal na hinila ng isang bagay na may sobrang daming daliri. Walang laman ang selda ni Luz, pati kay Basilio. Pero hindi walang laman ang silid. May presensya roon. Bumigat ang dibdib ko, parang hinigop ng kalungkutan, init, alaala. May mga ukit sa pader, mga simbolong isinulat gamit ang mga kuko, dasal na pabaliktad, at ang parehong bilog na may mata't ngipin na laging iginuguhit ni Basilio. Ngayoy kalat na sa bawat dingding. At sa gitna ng silid, may isang bagay na nasusunog. Hindi apoy, hindi rin usok.
Isa itong abo na nakalutang sa hangin, umiikot na parang alikabok na may buhay. Parang isang nilalang na bigla na lang nadurog habang humihinga. Tumalikod ako para umalis at nakita ko si Inspector Ruben o kung anuman ang natira sa kanya. Nakakuyom siya sa isang sulok, umiindayog, duguan ng muka at nakanganga ang mata na parang hindi na pumipikit. Mahina siyang tumatawa. Hindi niya ako nakilala. May hawak siyang isang bagay, buhok ni Luz. Nang tawagin ko ang kanyang pangalan, dahan-dahan siyang tumayo at bumulong. Maling pintuan ang binuksan nila. Yun lang. Lumakad siyang palayo, palabas ng kalye. Hindi ko na siya muling nakita. Sinubukan kong sabihin sa mga tao ang nakita ko. Pero wala ni isa ang naniwala. Sabi nila, wala akong tulog. Naghahalusinate daw ako. Pero hindi nila nakita ang mga gasgas sa pader, ang mga simbolong dumudugo kapag hinawakan. Hindi nila narinig ang tunog ng bakal na kusang umiikot kahit walang humahawak. At hindi nila naramdaman ang lamig na naiwan sa hangin, yung lamig na nananatili kahit sumikat na ang araw. Hindi nagsalita si Doña Salvacion ng 3 araw. Sabi-sabi, nagkulong siya sa kanyang silid na salan, pilit binabaligtad ang mga puwersang pinalaya. Ang iba, sinasabing nabaliw na siya at naghuhukay ng butas sa ilalim ng kanyang mansyon. Sa tingin ko pareho. Nang muli siyang lumabas, payat na siya, maputla, lalim ang mga mata. Nakabelo siya kahit araw. Nagsimula siyang umorder ng asin, sako-sako. Ipinapintura niya ulit ang simbahan gamit ang mga lumang panalangin. Nagdala siya ng pare mula sa bundok. Isang tahimik na lalaking tumatangging matulog sa loob ng bahay. Pero walang tumalab. Nabubulok ang bayan. May bulong sa hangin. Ayaw tumubo ang lupa. Bigla na lang nababasag ang mga salamin. Isang batang lalaki ang nawala ng anino. At sa loob ng 2 araw, ang aninong iyon ay tumayo sa sulok ng silid bago nawala. Sa linggong iyon, nagsimulang maglaho ang mga bata. Hindi kinidnap, hindi pinatay, basta na lang nawala. Walang galaw ang mga kama. Walang naligalaw sa laruan. Unti-unting nalilimutan ng mga magulang ang pangalan ng sarili nilang anak. Sinimulang sunugin ng mga tao ang mga gamit, sapatos, damit, maging pagkain. Cleansing daw. Pero alam ko, tinatanggal nila ang amoy nila. Tinatago ang presensya. Nagtatangkang maging hindi kaaya-aya sa isang bagay na nangangaso gamit ang alaala. May natagpuan na bangkay, kalahating kinain, palutang sa balon ng bayan. Hindi tao, hindi hayop. Baliktad ang gulugod. Walang bibig ang muka. Pero may mga daliri ang kamay. At sa isa, may singsing ng isang babaeng nawala 2 linggo na ang nakalilipas. Nagdeklara si Donya ng ritual para sa buong bayan. Tinawag niya itong ang huling pader. Lahat ay pinilit na magtipon sa plaza. Nakatayo kaming magkakatabi, walang sapatos, nililibutan ng usok at asin, bumibigkas nang. Dasal na hindi namin alam ang ibig sabihin. Ang paring taga-bundok ay paikot na naglalakad, nagsusunog ng halamang nagpapahilo sa amin. Pagkatapos, inilabas nila si Luz. Buhay. Nakaposas. Payat pero nakangiti. Hindi siya tumakas. Binalikan niya kami. O baka hindi siya umalis kailanman. Wala si Basilio. Tiningnan niya kaming lahat at sinabi, "Huli na kayo." Binuhusan siya ng pari ng banal na tubig. Kumulo ito sa kanyang balat. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya gumalaw. Tinitigan niya lang si Donya at may ibinulong. Hindi ko narinig. Pero napaluhod si Donya. Nang gabing iyon, hindi dumilim ang langit. Naging pula ito. Nahati ang buwan. At lahat ng nasa plaza ay nanaginip ng iisang bagay. Si Basilio, nakatayo sa gilid ng kagubatan. Nakanganga ng labis. Ang mga braso'y nakaabot sa lupa na parang ugat, bumubulong gamit ang tinig na nagpapabitak sa mga puno. Hindi ako umalis. Nandito lang ako.
Kinaumagahan, walang nagsalita, walang nagbukas ng pinto, walang umamin na nawala si Luz sa kanyang kulungan. Sarado pa rin ang kandado, buo pa rin ang kadena, pero wala na siya. Tanging balahibo lang ang naiwan at isang mahabang gasgas sa altar ng simbahan. Parang may humimlay doon at umalis. Hindi ko na nakikita ang araw. Hindi ko alam kung ilan pa kami. Pero alam kong paparating na si Basilio. Naririnig ko siya gabi-gabi. Ramdam ko siya sa dugo ko. At kapag pinipikit ko ang mga mata ko, nakikita kong papalapit ang gubat. Kahit hindi naman ako umaalis. Patapos na ang San Lazaro. Bukas na ang mga pintuan. Wala nang mga bantay. At ang nilikhang ginapos natin sa takot ay malayang lumalakad na. Ang mga hayop ang unang nabulok. Hindi namatay, nabubulok habang humihinga pa. Ang mga manok ay nagsimulang umikot ng paulit-ulit na nakatungo ang ulo, unti-unting natatanggal ang kanilang mga tuka na parang piraso ng sirang kabibe. Ang mga kambing ay nagsisigaw buong gabi, tapos ay matatagpo ang nakabulagta kinaumagahan, nakadilat ang mata at lumubog ang balat, para bang matagal ng patay. Ang mga baboy ay nanganak ng mga supot ng balahibo at dugo sa halip na biik. At ang mga aso, tumigil sila sa pagtahol. Tinititigan lang nila ang mga dingding na para bang may pinakikinggan. Nakita kong kinagat ng isa ang sariling tenga ng tahimik. Ang isa pa ay tuluyang lumusong sa ilog at hindi na muling nakita. May nangyayari sa lahat ng may pulso. Ang mga puno ay nagsimulang umagos ng pulang dagta. Malapot, mabaho at amoy kalawang. Ang mga prutas ay nahinog sa loob ng isang araw, tapos ay nabubulok agad, puno ng uod. Tumigil sa pagtubo ang mga pananim. Ang tubig sa mga balon ay naging maasim, parang gatas na iniwan sa araw. Walang nagsalita. Walang nagtanong kung bakit. Lumampas na kami sa puntong naghahanap ng paliwanag. Para bang ang mismong San Lazaro ay sumuko na sa pagpapanggap. Alam naming lahat na may isang bagay ng malayang naglalakad. Isang bagay na hindi nararapat sa mundong ito. At tayo ang nagpaanak dito gamit ang katahimikan, kasinungalingan, takot at sakripisyo. Pero ang tunay na sumira sa atin ay hindi ang nilalang sa gubat, kundi ang mga nilalang sa loob ng ating mga tahanan. Walang natutulog, hindi totoo ang tulog. Sa sandaling pumikit ka, dumarating ang mga panaginip, pare-pareho, malinaw, malupit. Nakikita namin ang mga pintuang bumubukas patungo sa walang katapusang lagusan ng ngipin. Nakikita namin ang mga bersyon ng sarili naming walang mukha. Nakasilip mula sa ilalim ng kama. Naririnig namin ang katok mula sa loob ng aparador, mga salaming tumatawag sa aming pangalan, mga refleksyong hindi tugma sa galaw namin. Isang babae ang dumukot ng sariling mata para tigilan ang mga bisyon. Isang lalaki ang sinunog ang kanyang kama sa gitna ng kalsada. Sumisigaw na ito raw ay may tibok na. Sinubukan kong huwag matulog ng 4 na araw. Uminom ako ng kape hanggang dumugo ang tiyan ko. Kinayod ko ng kutsilyo ang mga pader para manatiling gising. Ibinuka ko ang talukap ng mata gamit ang tape. Pero kahit ganoon, nagpapahinga pa rin ang katawan ko. At kapag ganoon, nakikita ko si Basilio. Palagi. Nakatayo sa gilid ng kadiliman, hindi nakasara ang bibig. Unti-unting tinatangay ng hangin ang kanyang balat. Hindi siya gumagalaw, pero palapit siya ng palapit sa bawat panaginip. At sa likod niya, may mas malaki. Palaging nandoon, hindi pa nagpapakita. Isang gabi, nagising ako na may sigaw sa lalamunan at may dugo sa ilalim ng kuko. Nakasulat na naman ang kisame. Isang wika na hindi ko maintindihan, pero hugis-ugat at gumagalaw ito. Lumabas ako kinabukasan at nakita kong hindi ako nag-iisa.
Pare-pareho ang hitsura ng lahat. Maputla, nanginginig ang mata, basag ang loob. Walang nagsalita, walang nangahas. Nagkatinginan lang kami at sapat na yon. Alam naming unti-unti na kaming nababali. Nawala si Doña Salvacion. Sabi ng ilan, nagkulong siya sa ilalim ng kanyang bahay sa silid na hinukay pa raw ng kanyang lolo para iligtas ang dugo ng pamilya. Sabi ng iba, patay na siya at ginagalaw na lang ng kung anumang nilalang ang kanyang katawan. Isang matandang babae ang nagsabing nakita niya si Donya na gumagapang sa bubong ng mansyon tuwing gabi, hubad at may bulaklak sa bibig. Dati, tatawanan ko ito. Ngayon, hindi na. Alam ko na. Hindi na mahalaga ang katotohanan. Kaligtasan lang ang may halaga. At lahat kami ay palpak. Hanggang isang umaga, tumigil na sa pagkabulok ang mga hayop dahil wala nang natirang hayop. Tumahimik ang kagubatan. Hindi na gumagalaw ang hangin. At mula noon, nagsimulang huminga ang bayan. Humihinga. Lumalapad at lumiliit ang mga pader tuwing gabi. Kumakabog ang mga sahig. Kusang bumubukas ang mga pintuan. At kami, gising kami. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil ang pagtulog ay kamatayan. May ilang nagtangkang tumakas. Alam ko ang 6 na nagtangkang tumawid ng bundok. Wala ni isa ang nakaabot sa ilog. Isang lalaki ang bumalik na walang dila at tinahi sa kanyang dibdib ang kanyang damit. Isang babae ang naglakad, pabalik, na patalikod, tuguan ang sakong. Ang iba, hindi na nakita. Tumigil na sa pagdarasal ang pari. Isang araw, umupo na lang siya sa harap ng altar, tinignan ito at sinunog ang sarili. Walang pumigil, walang gumalaw. Asul ang apoy. Ang kanyang abo ay nanatiling hugis katawan ng 3 araw bago gumuho. Doon ko nakita ang pisikal na pagbabago ng bayan. Nagsimulang gumalaw ang mga kalsada. Kumikiling ang mga gusali. Ang mga bintana ay nagpapakita ng refleksyon mula sa ibang silid. Tumutunog ang kampana ng simbahan tuwing 3:07 ng madaling araw kahit wala naman itong lubid. Lumipat ako sa basement. Tinakpan ko lahat ng salamin. Isinuot ko ang bawang na parang kwintas kahit alam kong wala iyong silbi. Nagsimula akong maghukay sa lupa, hindi para magtago, kundi para maramdaman na may totoo pa. May init ang lupa, hindi init ng araw, init ng dugo. Nakahukay ako ng mga buto. May hayop, may tao, may hindi sigurado. Ang gabing iyon, may kumatok sa pinto ko. Walang salita. Kumatok lang, 17 beses. Tapos, katahimikan. Kinaumagahan, puno ng balahibo ang lupa sa labas. At sa pintuan, may nakaukit na isang salita. Bumalik. Alam ko na ang ibig sabihin. Si Luz. Hindi na siya nakita mula noon. Pero alam kong nasa San Lazaro pa rin siya. Naghihintay. At naniniwala akong si Basilio ay hindi na isang tao. Ito isa na siyang bagay. Luma, malalim ang ugat. Paulit-ulit kong naiisip ang mga iginuhit niya. Ang bilog, ang mga mata, ang mga ngipin, hindi lang yun babala. Paanyaya yun. Naniniwala akong ang bawat simbolo ay susi. At may gumamit ng mga ito. Marahil si Donya. Marahil ang pari. Marahil ang bayan mismo. Pero nabuksan na ang tarangkahan. Hindi na kailangang magtago ang nilalang sa gubat. Nakatira na ito sa atin, sa paligid natin, sa loob natin. At ang San Lazaro ay hindi na isang lugar. Isa na itong sugat, isa na itong bibig. At palaging gutom. Hindi ko na alam kung anong araw na. Hindi ko alam kung sino pa ang buhay. May naririnig akong yapak sa taas, pero wala nang nakatira sa itaas ko. May naririnig akong batang tumatawa sa mga dingding. Umiti ang refleksyon ko. Habang umiiyak ako, mas mabilis nang gumalaw ang anino ko kaysa sa akin. At kagabi nakatulog ako, sa wakas, at nakita ko si Luz. Hindi na bata, hindi na tao. Kumikinang siya. Parang may libong bibig na umaawit ng isang tono. Sabi niya, hindi ka na magigising sa susunod. Nakiusap ako.
Umiyak ako, pero inilagay lang niya ang kanyang kamay sa ulo ko at sinabi, "Hindi ito sumpa, binhi ito." Pagkagising ko, may lupa sa bibig ko. Maluwag na ang mga ngipin ko. Maitim na ang mga kuko. Bukas ang mga bintana. At may bulong pa rin sa loob ng utak ko. Nasa ilalim na ng balat mo ang mga ugat. Hindi ko ito isinusulat para balaan ng sino man. Wala nang natitirang dapat balaan. Isinusulat ko ito para may makaalam na minsang may bayan na tinawag na San Lazaro. May mga tao. May pag-asa. May gabi na tahimik sa tamang dahilan. Pero ngayon, hindi na lumulubog ang gabi. At ang mismong katahimikan ay humihinga. Hindi dumating ang lihim sa anyo ng bulong o panaginip o pagtatapat. Dumating ito mula sa lupa. Mula sa hukay sa ilalim ng mansyon ni Doña Salvacion, na ako mismo ang nakakita ng bumigay ang lupa sa likod ng kanyang mga pader at inilantad ang matagal niyang itinagong lihim. Yumanig ang kalangitan, hindi dahil sa kulog, kundi sa tunog. Isang ugong na tila umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng ating mga paa. Takot ang lahat na lumabas ng bahay, pero hindi ko na kinaya ang manatiling nakapikit. Kailangan kong malaman kung bakit bumagsak ang bayan ng ganito. Kailangan kong maintindihan kung bakit ang mukha ni Basilio ang laman ng lahat ng bangungot ko at kung bakit tinawag ni Luz ang bagay na ito bilang binhi. Sinundan ko ang ingay. Dinala ako nito sa kagubatan sa likod ng mansyon ni Donya, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumutuwid sa maling direksyon at ang hangin ay umiikot pabalik. Natagpuan ko ang butas bago sumikat ang araw. Hindi ito hinukay. Parang bumuka ito ng kusa. Parang mismong lupa ang nagbalat sa sarili. Bumaba ako. Hindi ko dapat ginawa. Habang papalalim, umiinit ang hangin, mabigat at amoy lumang papel at sinunog na pulot. Ang mga pader ay may ukit. Hindi gamit ang kagamitan, kundi gamit ang mga kuko. Mga simbolong nakita ko na noon. Parehong bilog, parehong mga ngipin. Sa ilalim, may isang silid. Isang bilog na kwarto na gawa sa bato at buto. May mga kandilang hindi kumikindat ang apoy. Sa gitna may isang aklat, nakabukas, walang alikabok, walang agnas. Ayaw ko sanang basahin, pero gumalaw ang mga mata ko ng kusa. Latin ang karamihan ng salita. May baybayin, may ilan na tila humihinga kapag tinitigan mo ng matagal. Pero sapat ang naintindihan ko. Sa pamilya ni Doña Salvacion, nagmula ang aklat sa kanyang lolo at sa lolo ng kanyang lolo. Isang linya ng dugo na hindi pinagpala kundi pinili. Ang apelyidong Salvacion ay hindi apelyido, isa itong kasunduan. Isang kontratang nilagdaan bago pa umiral ang San Lazaro, noong ang lupa ay isa pang kumunoy ng anino at may nilalang na gutom ang gumapang mula sa kailaliman. Tinawag nila itong anak ng lupa. Hindi Diyos, hindi demonyo, kundi nasa pagitan. Isang bagay na nilimot ng mundo at inilibing dito upang bantayan. Ang mga Salvacion ang naging tagapagbantay. Ang bantay ng bunganga. At bawat salinlahi may ibinibigay na dugo bilang kabayaran sa kapangyarihan, sa mayamang ani, sa mga yaman sa lupa. Kaya kailanman ay hindi umalis si Donya. Hindi siya nag-asawa. Siya ang huling tagapagmana. At napagod na siya. Napagod sa pagiging bantay. Nais niyang maging malaya. Ipinakita ng aklat na sina Basilio at Luz ay hindi panganib. Sila ang panghuling panangga. Sinilang sila mula sa hiwalay na kasunduan. Ginawa ng angkan ng Alcaraz ilang henerasyon matapos ang mga Salvacion upang bantayan ang pamilya ng kadiliman. Isinibol sila, tulad ng sinabi ni Luz. Hindi upang pumatay, kundi upang ikulong. Kaya nakakapagpagaling si Luz. Kaya tahimik si Basilio. May kapangyarihan sila. Pero lamang sa katahimikan. At kinamuhian sila ni Donya dahil sa paalala
na wala siyang ganap na kontrol, na ang kanyang kapangyarihan ay hiniram lamang. At noong pinaaresto niya sila, noong pinatahimik sila sa harap ng bayan, tuluyan niyang sinira ang balanse. Naputol ang kasunduan, nabuksan ng pintuan, at naging biktima ang San Lazaro. Mas marami pa akong nakita sa ilalim ng mansyon. Mga buto, daan-daan, hindi kalat kundi ayos. Mga bilog para sa ritual, mga bungo ng bata, mga tadyang na may tali ng baging. Nakaukit sa mga buto ang pangalan, mga pamilyang kilala ko, mga apelyidong dati nang lumisan, hindi na muling binanggit. May isang salamin doon, luma, bitak-bitak, may gintong gilid. Tumingin ako at hindi ko nakita ang sarili ko. Nakita ko ang bayan, nasusunog, buhay, humihinga. Nakita ko si Donya, hubad, nakakulubot sa ilalim ng hukay, may sinulid na buhok sa kanyang mga labi, ang mga matay dilat, hindi dahil sa takot, kundi sa kasiyahan. Inialay niya ang sarili. Tinapos niya ang ritual. At ang huling selyo ay ako. Kaya pala ako'y laging buhay. Kaya ako'y palaging sinusundan ng panaginip. Kaya alam ng mga bulong ang pangalan ko. Ang huling pahina ng aklat sa simula'y walang laman. Ngunit nang hawakan ko ito, unti-unting lumitaw ang mga salita. Ikaw ang anino ng binhi, ibalik mo ito sa ugat. Tumugo ang mga kamay ko. Nag-ugong ang aking tenga. Binitiwan ko ang aklat at mabilis na lumabas, nanginginig. Iba na ang hitsura ng bayan. Hindi pa sumisikat ang araw, pero may liwanag. Wala namang pinanggagalingan. At bawat bintanang nadadaanan ko'y hindi ako ang refleksyon, kundi isang taong walang mata. Tumakbo ako pa uwi, kinandado ang pinto, pero alam kong wala na itong saysay. Hindi mo na maitatanggi ang katotohanan. Hindi na. Ngayong ang huling alay ay naglalakad na. Nang gabing iyon, narinig ko ang boses ni Donya. Hindi mula sa labas, mula sa loob ng bahay, mula sa loob ng ulo ko. Sabi niya, salamat sa pagtatapos. Sumigaw ako. Walang dumating. At pagkatapos, gumalaw ang mga kamay ko nang hindi ko gusto. Nagsimula akong magsulat. Gumuhit, pare-parehong mga simbolo. Sa dingding, sa sahig, sa balat ko. Bumitak ang pintuan. Humaba ang mga anino. At naalala ko ang sabi ni Luz. Hindi ito sumpa. Binhi ito. At si Donya, siya ang lupa. Hindi ito nagsimula sa apoy. Nagsimula ito sa katahimikan. Ang uri ng katahimikan na humihinga sa ilalim ng balat mo. Ang uri na nauuna pa sa tunog, sa isip, sa takot. Isang umaga, nahulog ang kampana ng simbahan nang walang sino man ang humipo. Nabagsak ito sa lupa at sa loob ng core nito ay may bibig. Hindi iginuhit, hindi inukit, kundi tumubo. Tumibok ito. Basa at bumubulong at wala ni isa ang lumapit. Sa parehong araw, naging itim ang mga palayan. Lahat ng tangkay ay yumuko paloob, para bang sumasamba. At saka dumating ang mga tinig. Mula sa mga alulod, mula sa mga puno, mula sa mga bukas na bibig ng mga patay na hayop na naiwan sa lansangan. Iisa lang ang sinasabi nila, paulit-ulit. Balik! Sinubukan kong tumakas. Nagtali ako ng bag, lumakad sa dapit hapon, papunta sa daang likod na tumatawid sa gubat, ang landas na pinangako kong hinding-hindi ko na muling daraanan. Pero hindi nagubat ang gubat. Isa na itong pasilyo ng ngipin, ng mata, ng bulong. Kumilos ang mga puno kasabay ng paghinga ko. Narinig ko ang pangalan ko, gamit ang boses ng kapatid kong matagal ng patay. Nakita ko si Luz, hindi naglalakad, kundi lumulutang. Ang kanyang buhok ay paikot na parang usok. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang bagay na hindi ko maipangalan. Tiningnan niya ako hindi galit, kundi sigurado. Wala siyang sinabi. Itinuro lang niya ang nasa likod ko. Pagharap ko, naroon si Basilio, or kung anuman ang dating si Basilio. Wala na siyang balat,
Siya ay gawa na sa balat ng kahoy, buto at dugo, tinalian ng ugat, may koronang abo. Bumukas ang kanyang bibig at narinig ko ang lahat, hindi lang mga salita, mga alaala, lahat ng beses na nagsinungaling ang San Lazaro, lahat ng sandaling pinarusahan ang isang batang nagtatanong, lahat ng gaya ko na tumahimik kahit dapat nagsalita, lahat iyon ay pinakita niya, pinaalala, at sapat na yon. Ang bigat ng konsensya ang mismong pumatay sa amin. Nagsimulang magkumpisal ang mga tao sa gitna ng kalye, humihingi ng tawad sa hangin. May mga nalunod sa sarili nilang luha. May mga naghukay ng sariling libingan at humiga, naghihintay. Ang hangin ay amoy bulok. Ang langit ay naging kulay, abong hindi na umaalis. Pero patuloy si Basilio. Hindi siya pinipilit sundan ng mga tao. Kusang sumama ang katawan nila. Parang ang buto ay may sariling alaala. Ang plaza ang naging huling bilog. Lahat ng natira ay nandoon, pati ako. Hindi ko alam kung ilan kami. Baka 30. Baka mas kaunti. Bumuka ang lupa sa ilalim namin. Hindi malalim, hindi malawak, sapat lang para dumugo. Tumayo si Basilio sa gitna, nakataas ang mga kamay, at ang hangin ay umikot sa amin na parang sigaw na matagal nang pinipigil. At lumitaw muli si Luz. Walang tunog, lumakad siya nang nakayapak sa abo at tumabi sa kanya. Nagtinginan sila at tumingin sa amin. Nagsalita si Luz. Isang salita, bayad. Walang gumalaw, walang huminga. At pagkatapos, may umangat mula sa lupa. Mga kamay, daang-daang kamay. Matanda, bata, may mga singsing, may mga putik ang mga kuko. Umawak sila, hindi para hilahin kami, kundi para ipaalala. Tayo ang gumawa nito. Tayo ang pumayag. At ngayon, matatandaan tayo ng lupa gaya ng pag-alala natin dito, gamit ang takot, katahimikan at dugo. Isa-isa, lumuhod ang mga tao. Inalay nila ang parte ng sarili. Buhok, ngipin, daliri. Hindi dahil pinilit, kundi dahil alam nila. Dahil ang paghihiganti ay hindi karahasan. Alaala ito. Salamin. Katotohanan. Gumuho ang mansyon ni Doña Salvacion. Pagsapit ng hating gabi. Walang pagsabog. Walang lindol. Basta nalukot na parang hindi kailanman itinayo. Sa lugar nito, may tumubong punong itim. Mata ang mga dahon. Ugat na may liwanag. Walang nagsalita ukol dito. Walang nangahas. Kinabukasan, nagsimulang bumalik ang mga bata. Hindi lahat. Yung mga batang masyadong mura para maintindihan ang sakit. Bumalik sila sa bayan ng nakayapak, tulala, may kakaibang marka sa balat. Mga simbolong iginuhit ni Basilio. Hindi sila nagsalita. Hindi umiyak. Tinitigan lang nila ang puno. At pagkatapos, ang langit. Gusto kong lapitan sila. Magtanong. Magmakaawa. Pero hindi ko magalaw ang sarili ko. Parang may humahawak sa mga binti ko. May tumubo na sa ilalim ng balat ko. Hindi akin. Nagbago ang boses ko. Tuwing magsalita ako, napapaatras ang mga tao. Iniiwasan ako ng mga ibon. Ang hangin ay umiikot palayo. Doon ko naintindihan. Ang paghihiganti ay hindi ako sinira. Ginamit ako. Ako ang magiging susunod na tinig. Ang bagong sisidlan. Hindi ng sakit, kundi ng alaala. Itinanim ako ni Luz. Pinakain ako ni Basilio. At tinanggap ako ng San Lazaro. Isinusulat ko ito ngayon mula sa wasak na barangay hall. Pitak ang mga dingding. Alikabok at bakal ang lasa ng hangin. Hindi na ako natatakot sa dilim. Nakikinig ito. Naghihintay. At hindi ko na rin kinatatakutan ang pagtulog. Dahil alam ko na kung ano ang panaginip. Ugat. Ito, lumalalim. At habang palalim, mas malinaw ang nakaraan. Malapit na akong tumigil sa pagsusulat. Malapit na akong magsalita. At pag ginawa ko, uugong muli ang San Lazaro. Hindi sa sigaw, kundi sa katotohanan. Yan ang huling paghihiganti. Hindi apoy. Hindi kamatayan. Kundi ang pagbabalik ng lahat ng inilibing. At ngayon,
Hinding-hindi na ito kakalimutan ng lupa. Hindi ko na alam kung anong araw na ngayon. Hindi ko na rin matandaan kung gaano nakatagal mula nang may huling kumatok sa pintuan ko. Mula nang huli kong nakita ang isang mukha na may alaala pa ng tawa. Hindi patay ang bayan, pero hindi rin ito buhay. Umihinga ito na parang isang bagay na natutulog ng malalim, nakabalot sa lupa at alaala. Hindi natuwid ang mga kalye. Umiliko na sila ngayon, parang ugat na bumabalot sa mga nalalabing bahay na hindi pa gumuho. Ang punong tumubo kung saan dating nakatayo ang mansyon ni Doña Salvacion ay hindi nagbibigay ng anino tuwing araw. Pero sa gabi, sumasaklaw ito sa bawat bintana, bawat pader, bawat natutulog na katawan. Nanonood ito. At ako, naririnig ko pa rin siya tuwing gabi. Si Basilio, o kung anuman na siya ngayon. Mahinang mahina ang kanyang mga yapak, parang kaluskos ng sanga sa kisame. Ang kanyang hininga ay hindi hangin. Ito ay tunog ng pag-alala. Naririnig ko ito sa aking mga buto, sa bitak ng mga dingding, sa tubig na hindi na malinaw. Pilit kong huwag matulog. Pero minsan, kahit nakadilat ang mata mo, matatagpuan ka pa rin ng tulog. At kapag dumating ito, nasa gubat na naman ako. Palaging parehong daan, parehong mga puno, parehong katahimikan, hanggang magsalita siya. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umuungol, pabulong lang palagi. Pangalan ko, paulit-ulit, hanggang hindi ko na alam kung sa akin pa ba ang pangalang iyon. Hanggang hindi ko na rin alam kung ako ba ang nananaginip o ako na ang panaginip mismo. Minsan, nahuhuli ko ang sarili kong sumusulat, pero hindi ko maalalang ginawa ko yon. Mga simbolo, mga pilipit, ang bilog na may mata at ngipin, lumilitaw ito sa mga salaming tinakpan ko na. Sa sahig na paulit-ulit kong nilinisan. Minsan, sa loob mismo ng talukap ng aking mga mata. Hindi na nagsasalita ang mga bata. Naglalakad sila mula bahay sa bahay, nakayapak, bukas ang mata, masyadong malawak, nag-iiwan ng balahibo sa mga pintuan at humuhukay ng mga hugis sa lupa. Walang pumipigil, walang nagtatangka. Dahil ang mga sumusubok, naglalaho. Hindi marahas, basta wala na, parang nabura. Ang mga bulong na lang ang natitira. May ilan na nagsasabing gumaling na ang bayan, na wala na ang dating sakit. Pero alam kong hindi ito paggaling, ito ay pagsuko. Hindi nakaligtas ang San Lazaro. Yumuko ito, inalay ang dugo at pinayagang manatiling nakatayo. Pero hindi na ito atin. Nakita ko si Luz kagabi, nakatayo siya sa bubong ko, nakatingin sa buwan, o kung ano ang natira sa buwan. Abong-abo ang balat niya, nakasara ang bibig. Pero ramdam ko ang kanta niya sa dibdib ko, parang oyayi na gawa sa alikabok at buto. Gusto kong umiyak. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil pagod na siya. Siguro dahil ako rin. May bahagi na ng sarili ko na hindi na maalala kung sino ako noon. Tumingin ako sa salamin at hindi ko na nakikita ang sarili. Minsan, si Basilio ang nakikita ko. Or ang anino niya. O ang puwang na iniwan niya. May notebook ako ngayon, hindi para idokumento ang mga nangyayari, kundi para paalalahanan ang sarili na kaya ko pa, na hindi pa ako ganap na naging lupa at bulong. Pero minsan, ang mga pahina ay sinusulatan ng kusa. Noong nakaraang linggo, may nakita akong sulat na hindi ko maalalang ginawa ko. Ganito lang ang nakasulat. Alam ng lupa ang pangalan mo. Wala nang iba. Pula ang tinta. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Hindi ko na binubuksan ang mga bintana. Abo ang langit sa loob ng maraming linggo. Walang ibon. Walang ulan. Tanging ang mga yapak sa kisame at ang biglaang tunog. Parang may bumagsak pero ayaw mong pansinin. Mas malinaw ko nang naririnig si Basilio ngayon. Hindi na siya nagtatago. Naglalakad siyang kasama ko sa loob ko. Naririnig ko ang kanyang alaala, ang kanyang takot. Ramdam ko ang lamig ng selda,
kung saan siya tahimik na naghintay, ang sakit ng balat niya nang masabuyan ng asin, ang kirot sa tinig ni Luz nang mapagtanto niyang wala ni isa ang iligtas sila. Bitbit ito ni Basilio. At ngayon, ako na. Iyon ang kabayaran, hindi kamatayan, kundi pamana. Kapag matagal mong ibinao ng isang bagay, nagiging binhi. Kapag pinakain mo ito ng takot, tutubo ito ng ngipin. At kapag sinubukan mong limutin, ito ang mag-aalala para sa iyo. Kaya naririnig ko pa rin siya dahil hindi pa siya tapos. Dahil hindi ako ang huli. Dahil ang gubat ay muli nang gumagalaw. Nakita ko ito kahapon. Mula sa bitak ng dingding ko. Nagsisimula nang yumuko ang mga puno paloob. Bumubuo ng pilipit. Bumalik ang mga ibon sa loob ng isang oras. Tapos isa-isang nalaglag. Patay. Tumigil ang lahat ng orasan. Sabayan sa 3:30 ng madaling araw. At ang lahat ng salamin ay naging itim. Wala nang babala. Alaala na lang. Pagbabalik, hindi ko nakilala kung sino ako pero naaalala ko. At sapat na yon. Patuloy akong magsusulat kahit mabulok ang mga kamay ko. Patuloy akong bubulong kahit wala nang makinig. Dahil dito nabubuhay ang mga kwento. At dito rin nabubuhay ang alaala ng aswang. Kung sino ang nagtaksil sa kanya. Kung sino ang sumamba sa kanya. Kung sino ang nagbukas ng tarangkahan. At kung sino ang patuloy na nakikinig tuwing siya'y naglalakad sa gabi.